Magandang umaga mga kailong. At for today's video mga kailong ay may konting update lang ako sa ating loop At itong mga tatlong chikas na to, ayan. Papares natin 'yan. Susubukan ko silang ipares sa isang lalaki lang. Ayan. Kasi nga magaganda tong mga tatlong to. Ayan, magaganda mga linyada at saka hindi lang 'yon, yung mga tatay nila at saka nanay ay nakapagtapos ng karera. Kaya pwede silang ipares dito kay B1. Ayan. Si B1 naman ay yung tatay niyan, finisher ng Apari. Ito naman, mamaya i-review natin yung mga yan. So, isa-isay natin mamaya at papakita ko yung mga lipad nila tsaka yung mga itsura nila, no? So, dito ngayon ay update ko muna kayo sa aking mga bibi. Ayan, dalawa na lang sila kasi nga kinatay ko na yung tatlo kahapon. Birthday ng aking bunso, kaya kinatay namin yun, chinibog namin. So dalawa na lang natira. At konting update din sa ating flyers loop, pupuntahan natin mamaya yan. So ngayon dito muna tayo. Ayan yung manok ko na binigay ni Tata Rudy. Kaya may sisiw na. Shoutout kay Tata Rudy pala. Salamat sa manok. Galing Mindoro. Ayan. Pinalit natin yan. Sinwap ko lang yung manok ko. Tapos biglang pag uwi ko ng itlog na kaagad. At ngayon may tatlong sisiw na mga kailong. So ito naman. Namatay na nga yung rabbit ni Sky. Kaya wala na laman yung ating cage na yan. Yan. Bakante na yan. So ang balak ko, lalagay na lang natin dun sa flyers loop natin. Gagawin nating 360 para sa viewing ng mga young bird natin. So dito ay ayan, ito na nga yung ating sirama na hindi napisa yung mga itlog. So hindi ko na pinakita yung mga video na mga itlog na kasi nga sayang at nangihinayang din ako. So 6 yung itlog na hindi napisa. So hindi fertile yung mga itlog mga kailong, sayang. At akala ko pa naman makapagpapisa na ako ng sirama. Ayan. So ganito na lang yung ginawa kong setup. Pinaghiwalay ko muna sila ni Lekloy. Kasi nga si Lekloy masyadong malibog. Sakay ng sakay yan. Wala namang similya. So papatabayin ko muna sila. Si Lekloy ko kondisyon ko muna para pag nag-breed ulit ako o pinagpares ko ulit sila ay kondisyon yung mga similya nila. Siguradong may laman na yung itlog. Kasi nga puro walang similya yung mga itlog mga kailong. Sayang lang yung sayang lang yung effort ko. So ganito yung ginawa kong setup. Pinaghiwalay ko sila pero naririnig pa rin ni Lekloy yung tilawak ni yan yung pares niya. Para pag pag sagupa nilang dalawa, yun, boom na agad, may karga na kagad at buo ang similya. So ito yung ating flyers loop mga ton. Ayan. Konti lang ibon natin ngayon kasi hindi ako nag-breed, hindi rin ako nagpa-itlog. So yung mga dating stock na ibon natin, yung pa rin ng hawak natin ngayon. So ito yung gift bird ni Bio Pigeon mga kailong. Ayan. Yan yung white lentix na gift bird ni Bio Pigeon. So hinalo na natin dito. Hinalo ko na para masanay na rin siya. So pagka nasanay-sanay ng konti, siguro paparondahin ko rin dito yan. Pag nadagit, ay swerte na nakakadagit. May Bio Pigeon bird siya kung ganun. Swerte ng boy dagit pagka nadagit niya yan. Ayan yung ating foundation tippler. So ayan yung mga palahi ko ng tippler. Ayan. Tsaka ito, maglagay na rin ako ng itlogan dyan. So ayan nga yung nangingitlog na dyan ngayon, yung grisel na yan, tsaka ito. Ayan, pares yan tippler tsaka grisel. So sinubukan ko lang kung anong ilalabas nilang klase. Ngayon lang kasi ako makakakita ng tippler at saka racing pigeon na magpapares. Kaya susubukan ko lang kung paanong
klaseng ibon ba yung lalabas. Ano? Ayan. Ito lahat yung ating mga stock na ibon, mga tol. Ayan. So, konti na lang sila. Kasi nga, lagi akong wala nung mga nakaraan yung iba. Nawala na yung iba. So, nadagit. Dalawang black ang nawala sa akin. Yung mga African Black Eagle ko. Nawala. Nadagit ni Boy Dagit. Hindi na pinakawalan. Pero okay lang mga tol. Talagang ganyan. So, ito yung ating mga young bird. Yan. Yan. Sana hindi na madagit yung mga yan. Hindi ko na sila muna papakawalan. Para tumanda muna sila dyan. Pagka tumanda, yun. Paronda-paronda na ulit. Kaya, nakabartuli na lang sila ngayon. Kain-kain ng steak. Yan. Diba? So, puntan natin mamaya yung babalikan natin yung ating stock loop dun sa kabila, yung kawayang kulungan ko dun. Mamaya babalikan natin. At yun, papakita ko yung mga ibon dun na yung mga yung ipapares nating tatlong babae kay B1. Kung kaya niyang paitlogin yung tatlo na sabay-sabay. So, experiment ko lang yun. Susubukan lang natin kung kaya niya. Ito yung mga talong. I-update ko muna kayo sa ating mga talong. Yan yung tanim namin nung mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo. Yan, may mga bunga na. Ang dami na. So, nakapag-harvest na rin kami dyan. Nakapagpitas na rin kami. Nakaulam na rin kami. Yan, ang dami na naman bunga, oh. Ang mga bukas siguro, makakapitas na naman kami dyan ng pang-ulam. So, ganyan lang buhay sa probinsya, mga kailong, ano. Kung may tanim ka, may ulam ka. Kung tamad ka, di nga ka. O, nagkataong may tanim ako, ayan. Di may mapipitas na kahit kahit pang-ulam-ulam lang, di ba? Pero sa dami ng talong na to, kahit magbenta pa ng mga bunga niyan, mga kailong, ang dami, sobra, oh. Namumunga na silang lahat, oh. May bulaklak na silang lahat, oh. Pati yung kamatis ko, marami na rin bunga. So, upo na lang ang kulang. Saka petsa, yung petsa, hindi pala nabuhay yung petsa na tinanim namin. Hindi ko napansin yung petsa, may mga suso na maliliit pala yung pinagbudburan ko ng buto. So, bali ang nangyari, nung tubo ng pechay, ayan, nung pagkatubo ng pechay, wala na. Kinain nung mga suso na maliliit, kaya hindi na buhay yung punla. Meron din mga talong dito. Ayan. So, yung mga ginawa natin DIY na paso na yan, wala pang laman. Kasi nga, yung punla natin na nangabulok, yan, nangaubos sa mga lecheng suso na to na maliliit. Hindi ko naman alam. Ayan. So, yan ang update natin sa sa ating mini flyers loop. So, konti lang yung ibon natin, mga kailong. Pero, goods pa rin yung mga yan. Yung mga natitira na yan ay paparamihin na naman natin ulit para may umikot-ikot dito sa bahay. Huwag naman sanang madagit lahat. Ayan. Kasi nga, pagka pinapakawalan dati ni Mrs. nung wala ako, ay maraming nadagit. Bali, ang pagbilang ko ng mga singsing nila, so, anim na yung nawawala kong ibon dito, mga kailong. 2 black, 3 blue bar, tsaka isang yung saddle ko na isa, yung pares nung babaerong saddle na yun, nawala na. So ayan, update ko ay ito na, ilalabas ko yung mga pares ni B1 para makita nyo ng tutukan, tsaka para makita nyo kung gaano sila kaganda. Kaya si B1 lang ang gusto kong dyan. Yan. Si B1 lang ang gusto ko ipares talaga para matindi ang ilalabas nila. So si B1 naman yan, manyakis naman yan. Kaya kayang-kaya niya paitlogin yung tatlo na yan. So,
Lalagay ko muna yung camera dito at kukuha akong isa para maipakita sa inyo mga kailaw. So, ito unahin natin ano. Unahin muna natin syempre si B1. Ayan. Si B1 na Manyakis. Ito yung anak ni Tatang. Ayan. Kilala niyo yun si Tatang. Yun yung unang-unang kalapati ko dito sa Bulacan na dinala. At yun ay binigay sa akin ng aking kaibigan. Yun yung finisher ng Santa Ana, Cagayan. Yun si Tatang. Ito yung anak niya. Ito yung kauna-una ang anak ni Tatang. Ayan. Hindi ko na nasingsingan kasi to nung kasing napisa sila, nasa Balintawak na ako, so kasagsagan ng COVID, kaya hindi ko nasingsingan yan. Magkapatid yan si B1 tsaka si B2. Ito yung kauna-una ang palahi ko din dito sa Bulacan. Si Tatang nawala nung 2020 si Tatang. So bali magdadalawang taon na. Pero ito yung iniwan ni Tatang yan. Pinost matatalino nga. So ang balak ko mga tol, kasi either hindi naman tayo kasali sa club, balak ko na yung mga ilalabas ni B1 at saka yung mga tatlong chikas na to, isi-self train ko lang, kaya ako lang ang maghahagis nung kaisahin ng ating apare finisher ano. So pagka nakapagpalabas tayo sa mga tatlong yan ano, nakapagpapisa tayo, so yung mga anak nila ako lang maghahagis-hagis, kaya ako lang magkakarga, dadaling ko sa Balintawak, pag uwi naman ng kapatid ko sa Isabela ay hahagis natin sa Isabela. Susubukan ko lang kung gaano katalino ang ilalabas nilang mga young bird, kaya
ano lang to, experiment lang tong gagawin natin. At i-update ko rin naman kayo sa mga mangyayaring experiment na to. So, ito yung ating Lolita, mga kailong. Ayan. Ito yung nabili kong ah, Jansen X Lolita yan. Kay Sir Pollo Loop sa Valenzuela din. Ano? Ay, sa Valenzuela. So, white light siya. Ang pair nito, mga kailong, ay yung John Arden natin. So, pero mga linyada lang ang sinabi sa akin, may pinakitang papel, pero wala silang pedigree. So, hindi ko rin masasabing Jansen sila o John Arden kasi nga, wala naman ako pinanghahawakan na pedigree. Pero sa itsura nila at saka sa klase naman, mga kailong, goods naman at quality talaga. So, kaya napili ko din tong isa na to. Mukhang matalino naman, pero hindi ko pa nasusubukan kasi ito ihagis sa ibang lugar eh. Kasi nga, binili lang natin to. Nanghihinayang din ako ng ihagis, baka mawala. Medyo mahal din ang bili natin. Kaya, paparisan na lang muna natin kay B1. So, yung mga anak na lang nito, yun na lang ang susubukan kong ihagis. At, papaliparin natin sa Isabela. So, yun ang pinakamalaking hagis nito. Isabela, mga kailong. Ayan. So, ayan yung eye sign. At yung pakpak, nakita na rin. Ayan. So, dito na natin tinatapos ang ating video, mga kailong. At maraming salamat nga pala sa mga subscribers natin dyan at solid supporters natin, solid mga kailong. So, sa mga update tungkol sa ating experiment, update ko kayo diyan sa video na 'yan. Always updated kayo sa mangyayari sa mga anak nila. So, ito yung kauna-unang palahi natin na susubukan. Yung style lang magse-self toast niyan, mga kailong. So, ayan. Maraming salamat sa patuloy na panonood ninyo sa aking mga corning video. At ako nga pala si Jay, nagsasabi ng kung gusto mong mabago ang buhay mo, umpisahan mong maging mabuting tao. And bye-bye, mga kailong.